Dear Dr. Love, Happy Chinese New Year po sa inyo. Ako po si Michelle, tubong Bulacan, 28 anyos, at gusto ko po sanang makahingi ng payo sa inyo. Noong magjowa pa lamang po kami ng aking asawa, palaging ako ang taya sa date namin. One time, kumuha siya ng kotse at dahil IT siya, akala ko masusustain niya ang pagbabayad. Pero after niya kumuha ng kotse, nawalan siya ng trabaho. Sabi niya, magjowa naman kami, ako munang magbayad para hatid sundo niya ako. Hindi naman ako hesitant at tulungan siya na magbayad kasi nga nagtiwala naman ako sa kanya. Ako din ang nagbabayad ng gas kasi pinananakot niya na walang susundo sa akin. Although red flag na ito, pero dahil mahal ko, pinakasalan ko. Kahit patuto lang pamilya ko kasi nakikita nilang ginagawa daw akong milking cow. Eto na nga, naging mag-asawa na kami. Una, tumira kami sa bahay ng in-laws ko, pero hindi din kami nagtagal kasi nakakaya naman sa pamilya niya. Wala pa din siyang trabaho kaya nag-decide ako na mag-rent na lang kami ng bahay. At since may stable job naman ako, pinurso ko ang pag-rent ng apartment at pagbayad ng monthly car fees. At lahat ng bills, mula sa pagkain, sa lahat ng utility bills, ultimong load at allowance niya. Ako ang nagbibigay, Dr. Love. Ngayon po ay 8 months na akong buntis, wala pa rin siyang trabaho. Patuloy ko siyang pinagtatakpan sa aking pamilya para hindi sila magalit sa kanya. Pero ngayon na may magkakababy na kami, wala pa din siyang trabaho at hindi rin naman siya naghahanap. Ano na kaya ang dapat kong gawin? Nalilito na ako, Dr. Love. Parang walang pakialam sa baby namin kasi hindi siya naghahanap ng trabaho. Pag umuwi siya ng bahay nila sa parents' house niya, humihingi din siya ng pera sa akin para pambili ng pasalubong sa mga kapatid niya. Pero pag ako ang nagbibigay kahit konti sa family ko, nagagalit siya. Na-let go ko na ang responsibility ko sa bahay namin na mag-asawa na kami, pero hindi ko naman alam na solo ko lang palang haharapin ang responsibilidad na ito. Nahihiya din ako magsabi sa mga magulang ko kung anong sinasapit ng buhay ko sa pag-aasawa ko. Ano po bang maipapayo niyo sa akin? Kasi sabi nila dapat daw ang pag-aasawa ay magkasama sa hirap at ginhawa. Pero itong dinadanas ko, Dr. Love, sobrang hirap naman. Magiging masama ba ako kung iiwan ko siya dahil hirap na ako? Kumagalang, Michelle ng Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Michelle. Nako, minsan ang problema natin kasi matigas ang ulo natin. Meron na tayo nakikitang red flag. Hindi pa natin pinapansin kasi nagtatanga-tangahan tayo dahil in love. Yon. Paano ngayon yan? Hindi natin maiaalis. May mga tao talagang kung tawagin namin ay user. Ano yun? User. Yung manggagamit. Dito sa Pilipinas, kultura natin yan. Tinamaan kayo ng magaling. Mga lalaki na mga nakikinig sa atin. Kung magde-date kayo ng babae na syota nyo, utang na loob, nipisan nyo ng konti mukha nyo. Kayo naman ang magbayad. Kung gusto nyo yung babae magbayad, wala kayong makikitang bansang ganun. Pumunta kayo sa Paris, France, makikipag-date ka sa syota mo, ang estilo nila, yung babae, babayaran yung kinain niya. Ikaw na lalaki, bayaran mo yung kinain mo. Ganun ang estilo doon. Sa Pilipino, galante tayo mga lalaki.
Kung ide-date mo yung girlfriend mo, mag-ipon ka ng pera, kunayo ka. Huwag yung ikaw ang pakakainin ng girlfriend mo, nakakahiya. Di ba? Baka pagpunta sa motel, yung girlfriend mo pa rin ang magbayad sa'yo, kambing ka. Sana nakikinig yung asawa mo. Di ba? Ang tawag dyan sa asawa mo, manggagamit, user, makapalang muka. Ganun lang kasimple yan. Tingnan mo. Puro sarap ang gusto niya sa buhay niya. Nagpakasal kayo, naging asawa ka niya, nakikita mo na nun pa, ginagatasan ka nitong kambing na ito. Alam mo, dapat maging syota nito, bakla. Sabi ng isang anchor na kasama ko dati doon sa kabilang himpilan na bakla, alam mo kami, Brother June, sabi niya, talagang pinaghahandaan namin yan. Kasi ang mga lalaki hindi naman papatol sa amin nang walang makukuha. Kaya pinaghahandaan namin, kung mahusay yung boyfriend namin, pwede kami bumili ng cellphone para sa kanya. Minsan nga pati yung load, amin pa rin. Kasi pinakikinabangan din namin siya at alam namin na hindi magtatagal ang relasyon dahil maghahanap yan ng babae. Diba? Itong napangasawa mo, talagang may kakapalan ng muka. Nakita mo ng red flag, pinakasalan mo pa, edi may konting katangahan ka rin, di ba? Ngayon, nag-asawa na kayo. Yan. Akalain mo, itinira ka sa bahay nila, wala siyang hanap buhay, itinira ka sa bahay nila para pakainin ka rin ng ng mga magulang niya. Mabuti may trabaho ka. But can you imagine? Para hindi ka mapahiya sa biyanan mo, umupa kayo ng bahay, ikaw ang nagbabayad ng renta, yung kotse na binili ng boyfriend mo na napangasawa mo, bumili ng kotse ang tinamaan ng kulog na yan, wala pa ng panghulog. Diba? Sa'yo inasa. So binabayaran mo yun, may renta ka pa, may bills pa ng Meralco, tubig, o whatever. At ang kakapalan niyan, ultimong load ng cellphone niya at allowance niya, kinukuha pa sa'yo. Ba ano ka, talagang sugar daddy, sugar mommy ka niya. Diba? Ngayon, ito, buntis ka na. Paano yan? Paano pag manganganak ka, wala kang ipon, yan ang dapat mong paghandaan. No? Okay, naunawaan kita, pinagtatakpan mo sa pamilya mo yung pagiging user ng napangasawa mo. Nakakahiya nga namang maikwento. Pero sa tingin ko, Michelle, ito na ang pagkakataon na kinakailangang mag-isip-isip ka. Kasi pag hindi ka mag-iisip-isip, tingnan mo ang nangyayari. Ang boyfriend mo, puro pasarap. May libreng sex, pakain pa siya, pati allowance sa'yo pa. May libre pang sex. At dahil libre ang sex, nabuntis ka. Paanong panganak? Hindi balik kung normal delivery. Even if it's a normal delivery, magastos din yan. Paano kung CS? Alam mo kung magkano gagastusin mo pag CS? Ikaw din ang gagastos niyan dahil hanggang ngayon, wala pa ring hanap buhay ang asawa mo. Magiging masama po ba, Brother June, kung iiwanan ko siya dahil hirap na ako? Hindi ako magtataka, Michelle. Dahil lahat ay nakaatang sa'yo. Ang kinatatakot ko lang kapag hindi ka nagdesisyon, dadami anak mo. Maniwala ka sa akin. Sa klase ng asawa mo na parang rabbit, dadami anak mo. At kung dumami ang anak mo, kahit maging dalawa man lamang ang anak mo, mahihirapan kang suportahan ang pangangailangan ninyo. Ngayon lang na mayroon kang magkakaanak ka. Iba na ang expenses mo dyan. May pediatrician, may monthly check-up sa doktor ang bata. Pag-iipunan mo yan sa pag-aaral niya. Paano yung mga diapers? Paano yung gatas? Paano yung gamot? Paano yung vitamins? Ang dami niyan. Kasi
Kung ikaw lang, kahit nakikita ng asawa mo ang mga pangangailangan, kukuya-kuya-kuy lang ang kambing na yan. Dahil pagdating ng tanghalian, may kakainin siya. Pagdating ng hapunan, may kakainin siya. For all you know, hindi pa rin siya nagluluto ng pagkain niyo. Mas makabubuti pa sa'yo, mag-alaga ka ng aso. Yung asong aalagaan mo, pagdating ng gabi, kumakahulyan pag may nakitang stranger. Ang asawa mo, hindi kakahulyan, maghihilik yan sa gabi. Wala kang pakinabang dyan. Paano, Brother June? Iiwanan ko? Hindi ko sinabi sa yung completely hiwalayan mo ang asawa mo. Pero kung hindi siya magbabago, ano pang dahilan at kasama mo siya sa buhay mo? Naghanap ka lang ng batong ipupukpok sa ulo mo. Hanggang ngayon, wala siyang hanap buhay, magdesisyon ka na, mukhang hindi magbabago ang takbo ng isip ng asawa mo. Hindi masama na hiwalayan mo siya. Kung uod ng irresponsableng asawa yan, hindi masama na hiwalayan. Ang masama, matapos mo siyang hiwalayan, makikipagrelasyon ka sa iba. In the meantime, pag-isipan mo at magdesisyon ka hanggang maaga. Kung malaman man ng pamilya mo na ganyan ang nangyari, at least taas ang noo mo na nagdesisyon ka na iwanan siya sapagkat batugan siya at irresponsable. Ito'y desisyon ng isang matalinong tao na katulad mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.